Tama ba? Ay sasabihin yata si Engineer Your Alcantara. Honor, if you're going to compare po, let us just try to compare. Bakit po yung mga ibang contractor na hindi under ng SIMS, hindi under ng Wawaw, natatapos po ang project? And yung mga project lang po yon, ang naka-assign na project engineer, hindi po nila mga bata yon. So just let's be factual lang po. I'm really asking the Honorable Chairman po. Ang dami pong contractor doon na gumagawa, bakit po natatapos po nila? Ibig po sabihin, kung sinasabi po nila yung mga dahilan ay ganun, ang dami pong contractor na nakatapos po ng project ng maayos po. Tanging yung lisensya lang po ni SIMS, ni Wawaw, meron naman pong project po si Wawaw na sarili niya po, natapos naman po niya. Iyon lang po yung point ko rito. At kung sinasabi niya po nakasama nila ako dyan, Your Honor, katasabi lang po ng project engineer na ibinibili na wag sasabihin kahit kanino at lalong-lalo po sa akin. Paano po, lagi na lang po kasi gano'n, Your Honor, medyo pasensya na po kayo Gusto ko po talaga lumabas ang katotohanan dito na yung mga ghost project lang pinag-uusapan po natin kung sino po talaga ang pasimuno dyan. Salamat Mr. Chair, po. if I may, with the indulgence of Senator JB, ang problema sa iyo kasi, Mr. Alcantara, ikaw yung hepe. Tama? Dapat ini-inspeksyon mo. Pangalawa, kung mo sabihin wala kang kanalaman, yan doon ka sa limpak-limpak na pera na iniimpake. Sana tinanong mo saan galing ito mga iho. Napakarami naman. Kung mo sabihin hulog ng langit yung pera na yon. So it must have come from somewhere. It must have come somewhere na illegal. Kaya napakadaming pera. Kaya wag mong sabihin at wag kang magmamalinis dito na sila lang, puro sila din naman. Well, man, ikaw yung hepe. Dapat doon pa lang kagad nakita mo na napakaraming pera. You would have stopped them. At maging itong si Dumasig, wag ka magpa-santo-santo yung mukha dyan. Ano ka, tanga? Engineer ka? Hindi mo man lang sinumbong sa proper authorities? May chain of command, merong tumahimik ka muna dyan, Bryce Hernandez, wag ka muna sumasagot-sagot. Ikaw Dumasig, you could have went to Metro Manila sa office ni Secretary. Unless kasabwat din ninyo ang Secretary. O kung wala ka ng tiwala, doon kay RD. Nagsabwatan kasi kayo. Dahil kumita kayong lahat. Kasama ka sa kasino eh. O, pinikit mo na rin kasi ang mata mo. Nasaan yung social responsibility, moral responsibility mo sa bayan na ito? Nanumpa ka pa? Alam mo, Mr. Chair, dapat tanggalan ng lisensya ito ng Philippine Regulatory Commission, ng PRC, ito mga ito. Conduct unbecoming. Nanumpa pa kayo. Mr. Chair, I think, and with the indulgence of Senator JB, I will not buy the explanation of Engineer JP Mendoza, Mr. Chair. Therefore, I would suggest that we cite this person in contempt, Mr. Chair. Any objection? Hearing none, the motion is approved. Go ahead, Bryce. Yung sa amin po, umamin naman po kami na hindi ko alam bakit ayaw pa pong aminin ng boss namin na alam niya rin lahat ng nangyayari nito. Kami po, wala na pong mawawala sa amin. Naka-all out na po kami. Inaamin po namin yung ginawa namin, yung kasalanan po namin. At kung ano po yung kailangan namin ibalik, willing po kami. Hindi nyo pa sinasabi kung sino yung lahat yung mga proponents, sino yung pass-through, sino eh. Kulang pa yung inyong salaysay eh. Your Honor, sabi ko nga po, wala pa lang po akong hawak na matibay na ebidensya para makapagturo po. Ayoko pong magturo ng dahil gusto ko lang. So, piles of cash, naka-party-party na, wala ka man lang malay. Isa lang yung sinabi mo o may pinagtatakpan ka ba o ano? Wala pong pinagtatakpan, Your Honor. Bali doon po kasi sa pile of cash na Yeah, okay. Si magkakaiwalay. Engineer Alcantara, hindi mo na rin maitatatwa, maitatanggi kasi nasa harapan mo yung piles of cash. More or less, alam mo rin kung paano yung, kasi ikaw ang district engineer eh. At ikaw rin tinuturo, nakausap kung sino-sinong tao. Kanino para sa proponent, kanino para kay, may mayor pa nga nababanggit eh. Alam mo rin yun eh, maski itanggi mo na wala kang kamali-mali sa pera, eh hindi naman
doctor yung photograph eh. Inamin mo na rin, ikaw rin yung nasa harap ng katakot-takot na pera doon. Hanggang ngayon, hindi ko pa nga maipaliwanag kung bakit baliktad kontraktor ang nagbabayad sa sa DPWH. Dapat DPWH ang nagbabayad sa kontraktor. Tapos cash pa yung bayad. So ano, nasaan na tayo? Mr. Chairman, yung bang disbursement lahat doon sa district, dapat nakapirma yung district engineer. Your Honor, Engineer Alcantara. yes po. After the accountant has signed, I will sign po. Ako po yung pinakahuli, Your Honor. So therefore, lahat ng mga ginawa nito mga ito, napirmahan mo. Yes po, I admit, Your Honor. Siguro, Mr. Chair, tapos na po ang oras ko, pero si Ma'am Sally, dahil ayaw naman ho umamin nila na from Engineer Alcantara to Bryce and JP, kung yung pong ano natin, kung sino yung mas mataas at kung kanino pa rin alokasyon, yung pong limpak-limpak na salapi. Ma'am Sally, kayo po nag-deliver doon. Para kanino po ba talaga yun? Yung pong pinakita po ni Engineer Bryce na pera sa lamesa, hindi ko po yun alam. Basta po ako po, pag nakakakolekta po, sinasabi po nila, Sally, pumasok na yun sa account mo. Dalhin mo na dito sa office ko. So yun po, dinideliver ko lang po doon sa office niya. Mismo si Engineer Bryce po ang nagre-receive noon sa amin. Minsan po, pag wala siya, sabi niya, iwan na lang doon sa staff niya. Yung huli po kasi sa staff po niya. O kaya naman po, pag minsan, pag wala po siya, dalhin daw po sa bahay nila sa Santa Maria. So, nagdadala din po ako doon. Anyway, back and forth ito, pero isa lang maliwanag, talagang may kalokohan. So anyway, okay na? Senator Pangilinan, Yes, recognized. Kay Ginoong Alcantara, ikaw ang huling pumipirma, tama? Yes po, Your Honor. Bago ma-release yung pondo? Or Yes po. may tinatanggap ka bago ka pumirma? Wala po, sir. Yung po kasing LDAP na dokumento, dumadating lang po sa office ko yun. Marami po yun, Your Honor. Basta po nakapirma yung accountant, it means na okay na po yun. Pinipirmahan ko na po. So ibig sabihin, sinasabi mo ngayon na sa bawat pirma mo, hindi ka tumatanggap. Yes, Your Honor po. So, Automatic, pag dumating pong papel, pinipirmahan ko po yun, Your Honor. Hindi. Basta hindi ibig sabihin dun sa pagpirma mo, wala kang, walang ibinibigay sa'yo. Pero ikaw ay pipirma nung final, anong tawag doon? LDAP po, LDAP. LDAP, Yes po, Your Honor. na walang kapalit. Wala naman po, Your Honor. Saan galing yung pinagsusugal mo? Kung walang kapalit yun. Your Honor, ako naman po ay matagal nang nagtatrabaho. May ipon naman po ako. At nakadeklara po sa alin ko, may restaurant naman po ako at may hanap buhay naman po. Huwag ka na pumunta sa salin, lalo ka madidiin. Hindi po, opo. Hindi sabihin Kasi po, yung restaurant lang po. Ang cost to chips mo nga, 1.4 billion, 1.428 billion to be exact, over a period of 3 years. Your Honor, kung Ang papayagan, salin mo, 150 million, kung 150,000. papayagan niyo po ako doon sa chips po na sinasabi niyo po. Actually, Official record yun. Opo. Huwag ka na makipagtalo dun. hindi po. Ang ano ko lang po, Your Honor, kasi po yung card na ginagamit po sa casino, hindi naman po namin hawak po yon. Pag po nagpapalit kung kani-kanino, minsan po kung sino po ang magamit, katulad din po nung sa iba, nagagamit po yung card. Yun lang po, Your Honor. Wala naman po akong question po dun sa presentation niya. Salamat po. Huwag mo na magitin yung salin kasi malayo. Lalo ka pa madidiin, engineer. Huwag na. So tama ba yun, Engineer Bryce? Wala siyang tinatanggap sa mga pinipirmahan niya? Hindi po, Your Honor. O ano sistema ng bigayan? Sa opisina po, yung bukod pa po tayo, yung obligasyon pa lang po sa opisina na 8.5% pagka ibinabalik po na kasingilang contractor, meron na kagad siyang 3.5 to 4% po doon. Then yung the rest po na 4.5%, 4 to 4.5%, yun po yung ibibigay naman po sa akin, sa hepe. The rest na po nang nasa opisina. Pag sinasabing ibinibigay, ano yan? Cash? Cash po, nakasobre po.
Tapos, sinong tumatanggap para kay Mr. Alcantara? Bali, binibigay po ito yung 8.5% pag binibigay po dun sa accountant namin, din yung accountant po namin ng nagbibigay separately kung kani-kanino Sino po. yung accountant? Pangalan? Ano po, si accountant Juanito Mendoza. So si Juanito Mendoza ang siyang tumatanggap at dinidistribute 8.5% kay Engineer Alcantara, 4.5% sa inyo, ganun? Hindi po. Total po yung 8.5%. Okay. Yung 4% po doon kay Boss Henry. Tapos Okay, yung okay. So si Juanito Mendoza, ano? Juanito Mendoza po. Mendoza rin? Kamag-anak ba ni... Hindi po sila magkamag-anak. Okay. Siya ang tumatanggap at siya Opo. ang nagdi-distribute sa loob ng envelope kay Alcantara sa inyo, Opo. sa inyong lahat, ganun? Opo. So Mr. Chairman, patawag din natin si Mr. Juanito Mendoza. Opo. Your Honor, may I add po? Kasi po meron po kasing instruction si Boss Henry sa accountant po namin. May instruction po si Boss Henry sa accountant namin na pakolektahin kahit walang papel, to follow na lang. Kaya kung makikita nyo po, napakarami pong backlog sa opisina namin. Basta ang instruction po ni Boss Henry, pag sinabi kong pakolektahin yan, pakolektahin, to follow na lang lahat ng papel. Kaya puro backlog po sa office namin. Mr. Chairman, according to your secretariat, the secretariat, naimbitahan na si Mr. Juanito Mendoza pero hindi humarap. So baka pwedeng isabina na. Mr. President, with the approval of the Senate President. Bagong bypass lang po, Your Honor. Si Juanito Mendoza po. Last week po siya na bypass. For the information lang po, Your Honor. Okay. Noted. Thank you, Mr. Chairman. Yeah, Yes, go ahead. Go ahead. Thank you. The Senate President. We can't help but ask the questions from some members of the public. Totoo bang niregaluhan mo, Engineer Hernandez, si Engineer Alcantara ng GM truck? Humingi po siya. Humingi po. Doon po sa may project namin na, doon po sa may sharing namin ng project na 40, sa kanya 20, at saka isa pong 20. Doon po ibinawas yung pambili po nung GMC. Kano bili mo? Kano bili mo? Parang ano po, nasa mahigit po sa 10 million. Your Honor. At sa dealer mo binili? Dito po sa may ano, sa White Plains po. Doon po malapit Your Honor. Bandang sa may Katipunan po. Alright. Hindi kaya itago no? Yung mga ganun. Nakita nyo. Hindi maitatago Okay. Ano nangyari dun sa August 3 confrontation nyo? Pinatawag po kami ni Boss. Meron po akong sinulat. Okay lang po bang basahin ko na po? Noong August 3, 2025, pinatawag kami ni dating District Engineer Henry Alcantara na noong panahong yon ay naitalaga na bilang Assistant Regional Director ng Region 4A. Ang buong opisina upang pag-usapan ng issue ng flood control projects sa aming distrito. Nagulat na lang po kami ng kaming dalawa ni Engineer JP Mendoza na pinapaako po sa amin dalawa lang ni JP Mendoza ang problema sa mga flood control projects. Siyempre po hindi po kami pumayag. Doon po nagsimula ang paninira at pagdiin sa amin sa mga anomalya. At pinalalabas si D. Alcantara na kami lang ang mastermind ng lahat at wala siyang alam. Tinakot pa niya ang mga kasama namin sa opisina na kapag hindi kumampi sa kanya, idadamay niya sa amin dahil pinapalabas niya na sa kanilang lahat na hawak niya raw ang ebidensya para madamay sila. Kaya sila napilitang kumampi kay D. Alcantara para kami na lang ang idiin nilang lahat. Kumbaga kami po ang sakripisyo. Yung ibang empleyado naman po na kumampi sa kanya dahil sa utang na loob.
tulad po ni Engineer RJ Dumasig na nilagay ni D. Alcantara sa posisyon ng kanyang asawa bilang isang permanent. At ngayon po, ginawa na rin pong hepe ng sa Bulacan 3rd Engineering Office. At si Engineer RJ Dumasig po ay tinulungan din at si Justin Nuevo, tinulungan po sila ni Engineer Henry Alcantara para maging makakuha po ng permanent item sa opisina po namin. Noong nagsimula na ang Senate at Congressional inquiries kung saan naglahad na ng statement si D. Alcantara, naging malinaw na sa amin na kami nga talaga ang ididiin ni D. Alcantara na mastermind ng mga anomalyang ginawa niya sa aming opisina. Minarapat namin magpunta sa Senate inquiry noong September 8, 2025 upang bigyan linaw ang mga issue na aming kinakaharap. Sa kasawiang palad, hindi kami nabigyan ng sapat na pagkakataon para magpaliwanag ang aming nalalaman. Bagkus parang kami ang naging primary suspects at sa ginagawang investigasyon. At ito nga po ay nauwi sa pagkukontempt po sa akin. Okay, hindi. Tinatanong ko lang ano nangyari doon sa August 3 na confrontation eh. In, Okay. Nasaan anong role dito ni Engineer Bernardo? si Boss Henry po, matagal na pong kasama ni Boss Henry si Boss Yusek Robert Bernardo. Yusek din. Yusek. Opo. At base po sa sinabi ni Boss Henry sa akin, si Yusek Robert Bernardo po ang nagmamanipulate na ibang senatorial funds po na bumababa sa aming opisina. Nasaan si Yusek Bernardo? Wala po akong idea, Your Honor. Engineer Alcantara, you were raising your hand. Go ahead. Your Honor, sinasabi niya po na tinakot ko yung mga hepe. Actually, they have submitted their affidavit in central office on what happened on August 3 po, no? Personally po, pinatawag ko po talaga sila upon the report of J.M. Ramos. At hindi po totoo na tinakot ko po yung mga tao. Actually po, they have the affidavit po. And kung pwede po, Mr. Chair, Your Honor, pwede po natin silang tanungin kung sila po itinakot ko. Ang sinasabi ko lang po sa kanila ay magsabi ng katotohanan during kung ano ang nangyari sa meeting na ako galit na galit sa dalawa. At sinabi ko po sa kanila, aminin nyo sa kanila na ako hindi involved dyan. Yun po magpapatunay, Mr. Chair, Your Honor. Andiyan po si Ernesto Galang, Ruben Santos, J.M. Ramos. Sila po ang makapagpapatunay. Hindi ko po sila tinatakot po. Andiyan po si Accountant June na sila po yung umamin tungkol po sa Ghost Project. Wala pong katotohanan ng pagtatakot po kasi po kahit ano po gawin ko doon, kung ayaw naman po nilang mag-explain na affidavit, hindi po nila gagawin yun. Kasi madadamay po sila. Sasawsaw pa po ba sila sa senaryo na to? I-release pa po ba nila yung kanilang sitwasyon? Yun lang po, Your Honor. Andiyan po yung mga tao, pwede po natin sila ipatawag para po makapagsabi na wala pong takutang nangyari po rito, Your Honor. Yun lang po, Mr. Chair. Salamat po. Thank you, Mr. Chairman. We will take note of the recommendation. Go ahead. Net, balikan ko lang yung So tinanggap ni Ginoong Alcantara yung GMC. Opo, tinanggap niya po. Pero nito po, ibinalik niya po sa binalik niya po sa amin kasi baka daw po abutan sa kanya yung yung sasakyan. Your Honor, if I may, Go ahead. birthday ko po nung dinala nila sa akin yan. Birthday gift na po nilang 3. Biniro ko pa nga sila. Anong gagawin ko dyan? Sana pinera nyo na lang. Biniro ko pa po sila ha. That was my birthday po. I think birthday po or Pasko. 2 beses po sila nagbigay sa akin ng regalo. Dahil ang tingin ko naman po, dahil sila naman po ay tao ko, naalagaan ko po yan. Dumating ako, ordinary engineer to, sunod-sunod po sa akin yan. Inamin ko po, minahal ko po yung mga taong yan. Ito lang pong pagkakataon to, hindi ko po matanggap yung kanilang ginawa. Actually, nung iyon po ay pumutok na po ito, totoo po, Your Honor, sinuli ko pindala sa sasakyan. Sabi ko, hindi ko kailangan yan kung diyan ang galing yan, Your Honor. Yun lang po, Your Honor. Hindi ko po dinidila yan. Niregaloan po ako ng LC300 saka GMC po. To be exact po, Your Honor. Ano yung panahon na yun? Kailan binigay yung una? Ang alam ko po dyan, isang birthday po saka isang
Kailan Basta ang may birthday okasyon mo? po eh. September 7 po, Your Honor. So yung GMC Nauna po yung last year, GMC po yata, Your Honor. Hindi ko na po ma-recall last kung ano year, po nauna. 2023, Parang 2023 po yata or 2024. 4. Alin po sa dalawa lang po, Your Honor. Tapos may Tapos kasunod pong LC300 dyan. After the birthday, parang Pasko po eh, Your Honor. Hindi po, GMC po na kulay white po, Your Honor. Sandali. So, matagal nang binibigay sa yung mga regalo, hindi mo ba nagtatanong o hindi ka nagtataka saan galing yung pera? Hindi ko naman po kasi alam, Your Honor, yung personal na resources nila, kung anong hanap buhay po nila, Your Honor. Iyon po yung regalo po sa akin. Inamin ko po yun. Birthday ko po. Akala ko lang po yung regalo na yun. Siyempre po, bilang yung sukli na pagmamahal na ginawa ko po sa kanila. Tapos kasama ka doon sa nag-unpack ng pera pero hindi mo alam saan galing yung pera na pinambili para ibigay sa iyo bilang regalo. Sila po nagregalo, Your Honor. Hindi ko na po alam kung saan. Sensya na po. Medyo mahirap paniwalaan yun na hindi mo alam. At kung hindi mo alam, ba't di mo kinwestiyon? Taktay tayo dyan. Di ba? Ba't di mo inalam? Yun, di ba? Kung ikaw Senator Kiko, ayaw niyang alamin. Ikaw talaga. Oo, kitang-kita sa ngiti. Ikaw naman. O guys, sa mga bagong pasok dyan, shoutout sa ating 800 plus live viewers. Ilan pa lang yung like natin? 200 plus. 1/4 lang yung like natin. Baka nakalimutan nyo guys. Like po tayo. Wala pong bayad yan. Tuloy. interesado talaga dito sa malaman itong kalokohan o mayroong kalokohan, etc. Ikaw ang district engineer, may command responsibility, etc. Sabihin na natin hindi mo alam. Ba't di mo inalam? Doon pa lang, medyo may sabit din, di ba? Doon sa tanong, doon kay Miss, what is